Kung basihan ng karapatan, ikaw ang walang karapatan dyan. Kasi apo ka lang. Apo ka lang. Anong klaseng apo ka? Lola mo para nakikiusap pa sa'yo, para ikaw naghaharian dyan sa lupa na yan. Bastos kang apo ka. Para pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Kayo po ba ay isang caretaker, Nay? Opo. Anong taon po kayo napunta dyan sa lupa na yan? 1980. 1980 pa kayo nandyan nakaposisyon sa lupa na yan. Anong taon pumasok ang iyong apo na inyong inimbitahan? Tao po ba? 2 years lang ngayon na andun. 2 years pa lang. Oo. So, 2024. Tama? Okay. So, 2024 nandoon. Ngayon, matanong ko lang, anong nagiging problema at bakit kayo nagkakaroon ng away ng iyong apo? Ayaw lang pong umalis. Ayaw umalis. Oo. May Walang dahilan na basta hinihiling ko sa kanila, lumipat, maghiwa-hiwalay kami para tahimik kami pare-pareho. Magulo ho yan eh, kung minsan nagiinom man. Magulo may po ginagawa bang hindi maganda itong apo mo sa'yo? May mga sinasabi bang hindi maganda? Kung minsan pag nagalit, ang bunganga napakalakas. Kahit anong oras. Ikaw yung sinasabihan. Oo. Okay, may ginagawa bang pananakit sa'yo? Hindi naman po nananakit, pero yung bunganga nila, nakakahiya sa kapitbahay. Ang lakas ng bibig. Madalas ba kayo mag-away? Kung minsan, nagsasabihan ko, nagagalit. Ganon. Kung minsan, yung asawa, So, hindi ka makapagpahinga. Kahit anong pakiusap mo, hindi nakikinig sa'yo. hindi Ganun po ba? nakikinig sa akin. So, gusto niya lang po katahimikan. Gusto Okay. ko katahimik. Sir, pwede pong magpaliwanag? Yes, go ahead. Kasi po, dati po okay naman po kami niyan. Halos laki po ako sa lola. Simula lang po yan nung namatay ang nanay at tatay ko. Dahil sa kagustuhan ng anak niya, na umalis kami doon at paupahan yung mga bahay doon. Kaya po yun nagkakaganyan sa amin. So, ang Ngayon sinasabi po, ninyo, Ma'am Maylin, hindi kayo nagkokos ng gulo doon. May binabanggit kasi si nanay na minsan may ingay daw, minsan may mga problema daw sa mga inuman, walang ganon? Ay hindi po. Sa inuman po, bali po yung mga tao doon hindi nagiinom doon mismo sa sa labas po sila nagiinom. Medyo maingay daw, ayon daw dito kay nanay. Hindi po totoo yan. Nanay, ano po bang gusto ninyo mangyari at nag-uusap na tayo kasama itong apo mo ngayon? Ang gusto ko po, umalis na rin para yun sa katahimikan ho ba? Minsan- Pero bakit niyo po paalisin? Ano pong problema? Magugulo ho, pati mga kapitbahay nagrereklamo. May ginagawa bang pananakit sa'yo? May ginagawa Hindi naman bang... po nananakit, kanya lang magulo. Paano pong magulo? Yung kung minsan mag-iinuman, nag-aaway. Ganun. Sila rin nag-aaway. Pati mga babae nagbubungang So dahil sa gulo, gusto niyo paalisin? Oo, para matahimik. Bahay ko ho yun eh. Maylin, yun naman daw ang kagustuhan ng iyong lola regarding dyan sa inyong tinitirhan. Meron naman daw kayong mapupuntahan. Saan po kaming titira? Wala naman po kaming bahay. Pero ma'am, matanong ko, sino po nagpatira sa inyo dyan? Bali siya po at saka po yung lolo ko. Siya, anong taon? Tumira na po ako dyan since 2006. Kasi nga po, sabi ko nga po sa inyo, laki po ako sa lola. Nagulat na nga lang po ako dahil Yes, parang pero sobrang sino galit po sa na, okay, akin. sabihin na natin, 2006, 2024, kung ano man taon yan, sino po nagpatira sa inyo dyan? Siya po, si Lola po at saka si Lolo. Si Lola, sa tingin mo, sino may karapatan na paalisin ka dyan kung sakaling iniisip niya na ganun man ang gagawin niya? Yun nga po. Ang sa akin lang po, gusto niya pong paalisin kami lahat doon. Samantalang hindi naman po pare-parehas na lupa namin yun. Tsaka gustuhan lang talaga ng anak Paano niya. pong lupa ninyo? Yung lupa na yan, hindi po kami nagmamay-ari lahat po dyan. Yes, alam ko naman May na caretaker nakasipag lang po itong dyan. si Lola. Pinatira siya doon noong 1980, yes. Pero ang pinagkatiwala, itong Lola mo, hindi kayo. Yes po, pero po pinatira po kami dyan ng lolo ko. Ang sa amin naman po lahat, Pinatira ano po, kayo ng Lola mo. Sinabi mo kanina, kaya ka napunta dyan dahil Lola dito at sa saka Lola lolo mo. ko. Di ba po ba? Opo. Kahit man sabihin natin, lolo mo o lola mo, extension din yan ng lola mo. Isa din siya sa mga decision maker. Hindi ka po pwede mag-decide. Buhay pa ba itong lolo na tinutukoy mo? Ang ask ko lang po, ito po Hindi, Sa amin po, sagutin mo ilang muna po ako yung- ma'am, Maylin. Sagutin mo muna ako. Sige po, Buhay pa sige ba si po. lolo? Patay na. Kamamatay lang po.
patay na. So, ibig sabihin, yung rights ay totally mapupunta dito sa lola mo. So, she can dictate kung sinong pwede dyan at sinong hindi pwede kahit caretaker siya. Kaya nga caretaker siya para mangalaga at mangasiwa ng lupa na pinagkatiwala sa kanya. Yes po, yes po. Ang sa amin naman po, eto po, saan po kami titira? Gusto niya po pa... Ma'am, ilang taon ka na? Ilang taon ka na, ma'am? Sa lansangan lang. Ilang taon ka na? Matanong ko lang, ilang taon ka na? 38 po. 38 ka na. Ilan ang anak mo? 7 po. 7 yung anak mo. Oh, may asawa ka? Yes po. May asawa ka, may anak ka, 7, tapos ngayon parang halos tinutustusan pa rin kayo ng lola mo. Ay, hindi Para po. dito sa tirahan, di, napunta Wala ka po dyan dahil dito sa tinututukan ng mismong, lola di ma'am, napunta ka dyan sa lupa na yan dahil dyan sa lola mo. Okay? Yes We're not po, gonna kasi establish walang kung lola sino po man may ako. karapatan kasi kung tutuusin mo, kung basihan ng karapatan, ikaw ang walang karapatan dyan. Sir, hindi naman po sa ganon. Ang gusto ko lang pong mangyari, kami hindi naman po kami iba. First family po kami, anak kami ng anak niya. Nung nawala ang nanay ko, bigla-bigla na lang po niya sinabi na paalisin ako kasi gustuhan ng anak niya na paupahan yung mga bahay doon. Na-confirm mo ba nakagustuhan ng anak niya na paupahan yun? Yes po, may mga proof of evidence po kami. Anong klaseng proof? Ay, yung katulad po na sabi niya nga po, pinagkakakitaan niya po yun. So, Yan kung sinasabi sa amin. tatanungin kita, sino mas may karapatan, ang anak or apo? Wala naman po ako doon. Ang lagi niya sa mga sinasabi Hindi sa mo amin. sinasagot ma'am ang aking tanong. Simple lang naman ang aking tanong. Sinong mas may karapatan, anak or apo? Anak po. Pero hindi naman po So sila kung may-ari. i-decide ng anak na gawing paupahan para may passive income si nanay, then wala naman pong problema doon. Okay lang po kahit guluhin po kami. Ano po Kahit yun? naaapektuhan na po yung mga bata, okay lang po ba yun? Di ma'am, Okay lang yung po ba point, na yung point kung ko kami dito ma'am kamuntangan? is 1980 pa si nanay nandyan. So anything she decides to do with the said land, she can do so. So kung may reklamo si nanay na maingay kayo, nagiinuman kayo, magulo kayo, manahimik kayo, then follow. Kung ayaw nyo talaga mapalayas dyan. Paano po kung nagsisinungaling po sila? Hindi naman, wala naman pong gulo dun eh. Kung gusto nyo po, imbestigahan nyo po dito mismo. Ma'am, kahit nagsisinungaling sila or what, si nanay ang may karapatan na magdesisyon sa lupa na yan. Wala naman pong problema, binigyan na po sila ng CFA para iakit sa korte. Ma'am, hindi po natin pag-uusapan kung ano man sa korte or what. At the end of the day, si ma'am ang pinagkatiwala na caretaker noong 1980 pa. So parang anong nangyayari, pinagkatiwala lang kayo. Pangunahin po, ang may karapatan dyan, yung caretaker. Siya po ang may karapatang magpasya kung sino yung kanyang patitirahin o di kaya sino yung kanyang paaalisin. Sa ilalim po ng Kodigo Civil, Ginoong Cartulfo, mga kababayan, yung pong nangangasiwa sa lupa, either dahil siya ang may-ari o di kaya siya ang caretaker o siya ang binigyan ng karapatan upang mangasiwa sa lupa, yun po ang dapat may kapangyarihan mamili kung ano ang paggagamitan sa lupa. Wala na pong pakialam yung ibang mga tao, kahit na po siya anak o kahit pa siya apo, sa magiging pagpapasya ng caretaker. O Mylene, narinig mo na sa mismong abogado. No? Tatanungin ko sa'yo, susundin mo ba si nanay? Unang-una, hindi ko sinasabi kaagad na paabutin natin kaagad sa paalisin. Bagkos, gusto ko muna bigyan ka ng kondisyon kung papayag si nanay. Mag-comply ka dito kay nanay sa kagustuhan niya na manahimik kayo, sumunod kayo sa patakaran niya, huwag niyo siyang abalahin, walang kahit anong pang-aaway sa kanya kasi utang na loob niyo sa kanya kaya kayo napunta dyan. Pero again, di-desisyonan ni nanay yan kung gusto niya or hindi. Pero kung sakaling talaga gusto kayo paalisin, then siguro magbibigay siya ng oras ng iyong pag-alis. Sabihin natin 1, 2, 3 buwan para makahanap kayo ng ibang tirahan. Ano mo sasagot mo dyan, Mylene? Ay, hindi naman po ganun-ganun kadali na magpaalis. Kumbaga, laki ako sa kanya eh. Ginawa ko naman yung part ko. laki Ginawa ka ko. nga sa kanya, malaki ka na. Dapat independente ka na. Ngayon, itong mismong lola mo, para nakikiusap pa sa'yo, parang ikaw naghaharian dyan sa lupa na yan. Hindi tama yan. Bastos kang isang apo ka. Yan ang masasabi ko, yan ang masasagot ko. Kasi kung sana may respeto ka, kung anong kahilingan niya, kagustuhan niya, makikisama ka. Hindi ka magdidikta. Anong klaseng apo ka? Hubot-hubad ang katotohanan, ma'am, ang sinasabi ko sa iyo. Bastos ka na apo. Hindi naman po Katapusan na sa yun. ganon. So Ang ma'am, akin lang with po that kasi- said, it's either umalis ka or you comply with sa gustuhan ng lola mo. Kasi apo ka lang.
Apo ka lang. Uulitin ko, apo ka lang. Mabuti sana kung anak ka. Okay? Tapos na tayo. Wala na tayong ibang pag-uusapan pa. Siguro, what we can do is probably ask whatever the Sangguniang Bayan can do or barangay, siguro rondahan, inspeksyonan. We just said kanilang local social welfare, siguro mag-welfare check dito kay nanay para ma-check yung kalagayan niya. Okay na ba sa inyo? Napakalaking tulong po, Sir Carl. Maraming salamat din sa inyo. Para pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.